Nagagalit pala mga kaistorya ang gobyerno ng China pag tinatawag na diktador si Xi Jinping. Hindi nga ba diktador? Kasi mga kaistorya, yun hong ambassador to China, kung hindi ako nagkakamali, ambassador po ng Germany, tinawag ho na diktador. Si Xi Jinping, abay ipinatawag ng gobyerno ng China. Ayaw nila tinatawag na diktador ang leader nila. Bakit yung mga ginagawa ay walang pagkakaiba sa diktadorya? Meron nga ho mga kaistoryang bigla silang hinuhuli at dinidetain. Opo, i-discuss ko po sa inyo ngayon mga kaistorya. Puntahan po natin itong ambassador po ng Germany. Ipakita ko muna sa inyo itong referensya po natin na article. Ayan po, palakihin ko ha. Tapos itaas ko. The Guardian ho yan ha, legit yan na balita mga kaistorya. Magsimula po tayo. Beijing summons German ambassador after foreign minister calls Xi Jinping a dictator. Tinawag po na diktador, kaya ipinatawag siya ng gobyerno ng China. Annalena Baerbock, who has taken a hawkish stance on China, made a remark last week during a visit to the US. Medyo pasensya na ho sa mga pronunciation ko. Kayo na lamang ang mag-adjust. Minsan kasi mga kaistorya, kung ano yung mas madali sa dila ko, nasambitin nyo na lang kaysa mabulol pa po ako mga kaistorya. Beijing has summoned the German ambassadors to China after Foreign Minister Annalena Baerbock called President Xi Jinping a dictator, Berlin has said in the latest flare-up of tensions between the countries. Alam nyo kasi itong si Germany, mga kaistorya, sa trade, magka-partner din po yan, nagpapalitan din po yan ng kalakalan. Pero meron po silang hindi rin pagkakaintindihan. Kagaya po mga kaistorya ng Pilipinas. Merong hindi pagkakaintindihan si Pilipinas at saka si China. Pero magka-partner din po sa trade. Ang tanong kasi ng mga kababayan natin, bakit hindi na lang natin iban? Kasi alam nyo, huge economy po si China. Hindi mo basta-basta pwedeng baliwalain yan. Kung si Germany nga at saka si Amerika, hindi nila totally maban. Kasi mga kaistorya, mapipilay din po sila pag binan nila ang import-export po ni China. Ganun po yun. While there are major trade partners, yan ang sinasabi ko kanina, Berlin-Beijing ties have been fraying as some in German government take a harder line over issues ranging from human rights to Taiwan. Yun po pala yung hindi nila pagkakaunawan. Sa Taiwan. While talking about the Ukraine war, she said, if Putin were to win this war, what sign would that be for other dictators in the world like Xi? So, pareho niyang tinawag, si Putin at saka si Xi, technically, the dictator, like the Chinese president. So therefore, Ukraine has to win this war. A foreign ministry spokesman in Berlin confirmed to AFP that Germany ambassador was summoned to the Chinese foreign ministry on Sunday in relation to the remarks. The confirmation that China summoned Ambassador Patricia Flohr came after China said earlier Monday that it was strongly dissatisfied with the Baerbock's remarks. Hindi umano talaga namin nagustuhan yung sinabi ng minister ninyo. Ito po yung sabi ng China. The comments are extremely absurd. Kung baga mga kasto, yung absurd kasi hindi angkop pa. Talaga ikang hindi angkop, hindi nararapat, hindi kaaya-aya yung sinabi ng minister ninyo and are serious infringement of China's political dignity. Nakakasira ika, seryoso ikang nakakasira sa political dignity ng China and an open political provocation. Foreign Ministry spokeswoman Mao Ning said at the Daily News conference. Kung natatandaan nyo mga kaistorya, itong si Mao Ning, foreign minister po ng China po yan. Siya din po yung nag-post sa Twitter ng isang picture mga kaistorya nung si former President Rodrigo Duterte ay bumisita sa China, nakipag-meeting kay Xi Jinping. Pinost po yun ni Mao Ning sa Twitter na ngayon ay X na. In June, Beijing reportedly reprimanded the US ambassador to China after President Joe Biden also referred to Xi as a dictator. Hindi nga ba diktador? Asked about China's protest over her remarks during a visit to New York, Baerbock replied only that she had taken note of them. A government spokesman refused to comment on what Chancellor Olaf Scholz's view was about
the remarks, but the spokesman added that it was clear that China is ruled by a communist one-party regime. It is also clear that this does not correspond to our idea of democracy. Hindi naman talaga demokrasya. Ang komunista na gobyerno, one-party regime po yan, gaya ng sinasabi dito. Kung hindi yan demokrasya, komunista yan, anong tawag mo ron? Hindi mo naman pwedeng tawaging demokrasya yung komunista, di ba? Alam niyo kung bakit asar na asar si China, mga kaistorya, sa EDCA? Kasi napakalaking tinik sa lalamunan po nila ang EDCA. Hindi sila makagalaw ng malaya. Barado yung malaking ambisyon po nila. Barado yung malaking plano po nila. Oo, napakalaki ng ginastos nila yan. Napakatagal nilang pinaghandaan yan. Pinagplanuhan nila pagkatapos sa loob lang ng ilang buwan. Barado sila. Eto balita. PTV po yan ha, mga kaistorya. Ipaparinig ko po sa inyo para i-play po natin. Para papatunayan ko po sa inyo. Kinundinal nila, ayaw po ng China, yung ginagawa ng Amerika na nagpapalawak umano sila ng kanilang dahil yan, yung EDCA. Play natin. Mariing tinutulan ng China ang hakbang ng Estados Unidos kaugnay sa pagpapalakas ng alyansang militar sa mga bansa sa Asia-Pasipiko. Sa isang press briefing, sinabi ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na kontra ang China sa military expansion at panghihimasok sa security space ng ibang bansa. Settle disagreements and disputes through dialogue and consultation, take each other's legitimate security concerns seriously, and oppose arbitrarily expanding military alliance and squeezing other countries' security space. Partikular na tinutulan noon ng China ang pagtatayo ng Amerika ng military bases sa ilang lugar sa Pilipinas na malapit sa Taiwan. Pero una nang iginiit ang pamahalaan na layon lamang ng karagdagang EDCA sites na patatagin ang territorial integrity ng bansa. Samantala, isa sa mga itinanong kay Wang ay kung personal na pupunta si Chinese President Xi Jinping sa San Francisco, USA, kung saan gaganapin ang APEC Summit sa Nobyembre. We are in communications with relevant parties, and we will make announcements in due time. As the largest developing country in the world and an important member of APEC, China stands ready to, as the world would expect, play a constructive role for the success of APEC meeting this year. Sa gitna ng tensyon sa South China Sea, naglabas ang Beijing ng isang dokumentong may pamagat na Global Community of Shared Future na layong aksyonan ng mga hamok kinakaharap ng iba't ibang bansa. Mark Fetal. Ano kaya yun? Gumawa na naman sila ng yung tindas line nila inimbento lang naman nila yan. Sabi ko na sa inyo, asar na asar yan sa EDCA mga ka-istorya. Usok ilang nila dyan, usok puwet nila dyan sa EDCA. Napakawais talaga ng Presidente Bibi. Kung pro-China, nakaupo dyan sa Malacanang, ano nga asahan ninyo? Nako, mga ka-istorya, sinasabi ko sa inyo. Maniwala mo kayo kung pro-China uli ang nakaupo dyan sa Malacanang, kawawa na tayo sa mga panahon pong ito. Oo, mga ka-istorya. Sabi ko sa inyo naniwala na kayo. Sino silang Poncio Pilato sa mundo? Para sundin sila ng Amerika at ng Pilipinas. Kahit pa yan nila, kahit pa magalit sila, ano magagawa nila? At di naman nila pwedeng bawalan si Pilipinas at saka si Amerika, di ba? Tingnan nyo, yung PCG po natin, mga kaistorya, dyan sa West Philippine Sea, sabi ng China, hindi kayo nagpaalam, pumasok kayo sa teritoryo namin. Kasi tinuturing nila kanila yung teritoryo natin, yung EEC natin, kanila daw. Di daw tayo nagpaalam sa kanila. Abay, ang sabi po ng ating Secretary of National Defense, mga kaistorya, sabi po ng Armed Forces of the Philippines, hindi namin kailangang magpaalam sa inyo. Dapat lang atin yun Sino sila? Mga kaduhapangan niya, ayan tuloy, mga nangyayari tuloy sa kanila, diba? Hindi tayo natutuwa sa mga mishap or misfortune na nangyayari po sa kanila kasi ang kawawa dyan, taong bayan na mga mamamayang Chinese, sa kasalanan ng gobyerno ng China, di tayo natutuwa. Kaya lang, kung titingnan mo naman mga kaistorya, yung ginagawa nila sa atin, diba? Eto pa,
Sinasabi nila, di ba, hindi sila diktador. Bakit mayroong ganito? China blocks executive at US firm Kroll from leaving the mainland. Bakit mayroong ganyan? Si Kroll umano, hinarang ni China, hindi pinaalis sa mainland. Alam ko sa Hong Kong yan. Hinarang po nila, hindi nila pinaalis. Bakit may mga ganyan biglaan? Kung hindi yan diktadorya. Di ba mga ka-istorya, September 29 po ito, 2023, yung balita, ayan po yung petsa, ayan babaan natin. A senior executive at American risk advisory firm Kroll has been barred from leaving mainland China, the latest example of Chinese authorities imposing exit bans on the employees of foreign firms. Foreign firms po yung hinarang po nila, di nila pinaalis. Bakit kaya? Michael Chan, a Hong Kong-based managing director who specializes in corporate restructuring, is assisting an investigation into a case that dates back a few years. According to people familiar with the matter, neither Chan nor Kroll is the target of the investigation, the people said. Chan traveled to the mainland in July and subsequently informed his employer that he can't leave. A Hong Kong passport holder, Chan, can move freely in mainland China and is still working, the people said. Chan declined to comment. China Ministry of Public Security and the National Immigration Administration didn't immediately respond to queries sent Friday. Di naman talaga basta-basta nagsasalita si China Di yan basta-basta nagpapaliwanag sila, which marked the start of a roughly week-long national holiday. Kroll is one of many foreign companies that provide corporate investigation advisor services to client in China. Alam niyo, naghihigpit po si China sa mga ganyan. Oo. Lalo na gumagawa pala ng corporate investigation itong Kroll na ito. So talagang hihigpitan sila po ni China. Alam niyo na, si China masyadong These firms have faced tight scrutiny this year, fueling uncertainty about the risk of foreign companies doing business in China. Nako, nakakatakot magnegosyo pala sa China. Kaya pala nagsisialisan po mga ka-istorya ang mga negosyante sa China Yung mga investors po nila. Mamaya makikita nyo kung bakit. Ipapakita ko sa inyo. Naghigpit po sila talaga ng mga batas. Kina-crackdown po nila mga ka-istorya. Yung mga foreign company sa China. Oo, naggumawa po sila ng batas Napakahigpit po nila doon. In March, authorities raided the Beijing offices of Mint Group. Nire-raid nila Ayan ba ang hindi diktadorya? Di ba mga ka-istorya? Sa pangamba nila, baka sila po ay ini-spy na. Ganun ba yun? Detaining all 5 of the New York-based due diligence firm staff members on the mainland. Authorities also questioned staff at consulting firm Bain and Corporation Shanghai office in a surprise visit, while Chinese state media publicized a law enforcement probe against CapVision, an expert network consulting firm founded in China that counts foreign businesses as clients. CapVision's offices in several cities were raided by police. Ni-raid din po. Who were probing activity that allegedly contravened national security regulations. Pag nakakaramdam ng hindi maganda si China sa isang company, nire-raid po nila, iniimbestigahan po nila. Chinese authorities often place exit bans on people who are being investigated or who are assisting with government probes. Hinaharang po pala nila, hindi nila pinalalabas ng bansa nila mga ka-istorya, yung mga tao na kasalukuyang iniimbestigahan o kaya naman yung mga taong tumutulong umano sa investigasyon ng gobyerno. Ganun pala yun. They have imposed these bans on both Chinese and foreign nationals. Gusto nyo na mga ka-istorya ng yung mga pro-China dyan? Gusto nyo ng komunistang gobyerno? Ganyan ang mangyayari sa inyo. People targeted typically don't know how about the exit bans until they try to leave the mainland. Hindi alam ng isang tao pala na involved na siya pala ay meron ng exit bans. Malalaman na lang niya pag siya po ay lalabas na ng bansa. Ganun pala yun, haharangin na siya. A senior Hong Kong-based investment banker at Nomura recently told his employer that he can't leave mainland China. He has been cooperating with an investigation related to company he used to work for, according to people familiar with the matter. Paano halimbawa kung ikaw ay isa lang testigo o kaya ay nagbigay ka lang ng isang impormasyon na makakatulong sa gobyerno ng China, paano yun? Kumbaga ay maganda na yung purpose mo dahil tutulong ka na sa gobyerno nila. Yun pala, pag-aalis ka na ng bansa nila, malamang hanggat hindi tapos yung investigasyon nila, mayroon kang exit ban, hindi ka makakalabas ng mainland ng China. Nakakatakot. No?
Western officials and human rights groups say exit bans have become more common in China. Normal daw pala sa China yung ganon, with such travel restrictions used to facilitate criminal probes, intimidate dissidents, or even create leverage in disputes with foreign companies and governments. Exit bans can last for months or even years as the investigations that prompt the restrictions drag on. Paano yun kung tumagal ng ilang buwan o ilang taon yung investigasyon? Di ganun din katagal yung exit ban mo. Naku po, uugatan ka sa China. Such tactics contributed to the U.S. State Department's advice to reconsider travel to China due to its arbitrary enforcement of laws. China rejects that characterization as politically biased. Ang hirap man. Hirap yung basta-basta ka pupunta pala sa China, lalo na kung ikaw ay isang high-profile na taong hirap. Mamaya niyan, patawan ka nila ng exit bans, hindi ka na makabalik. China has long experience working on insolvency and restructuring cases, which often includes helping creditors recover money by identifying assets. Now, naalala ko tuloy, no, yung mga bangko ng China, kahit mga state-owned po nila, nagpapataw po sila ng restrictions po sa mga po nila sa mga depositors po nila, hindi basta-basta ma-withdraw yung mga pera po nila. Ganun po. Medyo magulo ngayon ang sistema po ng state-owned banking system ng China. Yung mga state-owned bangko po nila. Ang gulo ngayon ng sistema. Po nila, minomonitor po nila mga ka-istorya, sinisensor po nila ngayon yung pag-withdraw ng pera ng mga depositor. Oo, nagkakagulo sa China nung time na yun. Ewan ko kung hanggang ngayon kasi diniscuss ko din po yan kung nagkakamali nung nakaraang buwan yata. Pinakita ko yan. The raid na naman on Mint's Beijing office was preceded by an exit ban placed on one of its employees, a Singapore national who was blocked from leaving China in mid-January. Marami na pala. No? The person wasn't given a reason for the restriction. Hindi raw pinaliwanag dun sa tao kung bakit ganoon na siya'y hinarang. And she also wasn't arrested or accused of any wrongdoing. Hindi sa kanya sinabi kung anong dahilan, kung bakit siya hinaharang. The Wall Street Journal previously reported this person was able to leave China weeks later with help from Singapore's foreign ministry. Tinulungan ng gobyerno ng Singapore. Eto pa. Crackdown, China signals crackdown on business will go on for years. Ano bang ibig sabihin ng crackdown? Ang target po niyan, mga negosyo sa China. Anong ibig sabihin ng crackdown? Ang kanya kasing synonym, yung kasing kahulugan niya, to suppress, to crush, to end. Yun po yun mga ka-istorya. Ang ibig sabihin po nun, ang synonym nun, ibig sabihin pulbusin, patigilin. Ganun po yun. Beijing has in recent months reined in tech giants, tech giants po, with anti-monopoly or data security rules as the state increases its control of the economy and society. Kaya nagsisialisan ng mga investor sa China kasi napakahigpit China will draft new laws on national security, technology, and innovation, monopolies, and education, as well as in areas involving foreigners, the national leadership said in a document published late on Wednesday. The announcement signals that a crackdown on industry with regards to privacy, data management, antitrust, masyadong takot na takot si China, no? Ang nakikita ko dito, masyado silang takot na takot, insecure, masyado silang kabado. Baka ka sa mga negosyo na yan tayo'y ini-espaya na, baka tayo idihado na dyan, pasukin nga natin. Parang ganun Beijing has in recent months reined in tech giants with anti-monopoly or data security rules as the state increases its control of the economy and society. The Chinese Communist Party and the government said in a blueprint for the 5 years to 2025. Matagal hanggang 2025. Published by the state-run Xinhua news agency that it would also improve legislation around public health by amending the infectious disease law and the frontier health and quarantine law. Ito pa, same na balita po Ito po ay Financial Times. Law firm Dentons po, hives of China business as Beijing tightens regulation.
Natawag ang pansin ko dito sa termino na ito na hives kasi mga business po ito mga kaistorya. So, sinerge ko mga kaistorya kung ano ang meaning po ng word na hives sa mga business. So, ang nakalagay po dito na definition, hives, to separate one part of a company from the rest of the company, usually by selling it. Yun pala yun, ang ibig sabihin po nun mga kaistorya. Move comes after Chinese government broadened the scope of cybersecurity and data protection laws on national security grounds. Yan ba yung hindi diktador? Dentons, the largest Western law firm in China by staff ba? Kuwan pala yan mga kaistorya. Western firm pala yan is hiving off its operation in the country in response to Beijing's intensifying regulations which has hit foreign companies. The firm informed clients on Monday it was making the move due to the evolving regulatory environment for Chinese law firms, including new requirements relating to data privacy, cybersecurity, capital control, and governance. Kaya nagsisialisan kasi masyadong napakahigpit. Yun din ang dahilan ni Dentons yung masyadong mahigpit ng batas ni China. The decision by Dentons comes amid worsening prospects for foreign companies in the country as the Chinese government expands cybersecurity and data protection laws on national security grounds. China broadened its anti-espionage law. Parte po yun ng anti-espionage law nila. Takot na takot po sila, kabado sila na baka sila ay tinitiktikan na. Eto pa, mga kaistorya, sa pambalita. Alibaba, Kasi apektado, tinamaan din po si Alibaba Oo. Malaking din po yan. Alam nyo naman ang Alibaba, di ba mga kaistorya? New China law tightens control over companies' data on users. The data protection law follows anti-monopoly and other enforcement action against companies including e-commerce giant Alibaba and games and social media operator Tencent. Daming tinamaan nung mahigpit na batas po ni China. The China is tightening control over data gathered by companies about the public under a law approved Friday by its ceremonial legislature expanding the ruling Communist Party's crackdown on internet industries. The data protection law follows anti-monopoly and other enforcement actions against companies including e-commerce giant Alibaba and games and social media operator Tencent. Those moves caused their share prices to plunge. Bumagsak bigla yung share po nila, dahil dito sa batas na daming malulugi sa ginagawang ito ng China. The law, which take effects November 1, follows complaints companies misused or sold customer data without their knowledge or permission, allowing it to be used for fraud or unfair practices such as charging higher prices to some users. The law curbs kahit pa paano, may maganda sana ito na epekto sa gobyerno ng China. Mga kaistorya, kaya lang, sa part naman ng mga negosyo, ng mga negosyante, talo sila. Ganun yun, mga kaistorya. Ito pa. Ito. Isang Chinese tour guide, sinigawan po niya mga kaistorya, yung mga tinutur po niya ng mga tao, mga sinamahan niya yung tao, kasi sinamahan niya sa isang shop. Sinigawan niya kasi walang bumili. Meron ba ganyan dito sa Pilipinas? Dito mo gawin sa Pilipinas ang ganyan. Viral ka kaagad sa social media o baka nakasuhan ka na agad. Sa China, hindi po ganun. Chinese tour guide yells at tourists for refusing to shop. Kailan ba ito? October 4, 2023. So latest din po ito. A female tour guide in China's Guizhou province got angry. Nagalit siya with her tour group because none of them was willing to go shopping when visiting Gemstone Store. So Gemstone Store yung pinuntahan po nila. Tindahan ng mga alahas. Sinamahan niya yung mga tao kasi tour guide siya. Nagalit siya kasi walang bumili. Video footage that went viral on Chinese social media showed the tour guide yelled at the group of tourists for an hour while they were on a bus from Guangzhou to Guizhou in southwest of China on September 26. The tour guide took them to several shops selling gemstone, but most of them only visited without shopping, making her angry. She threatened to cancel the trip. Tinakot pa niya titigil na ika niya yung trip natin kung hindi kayo bibili and leave the group. Iiwan ko ika kayo. If they did not spend money on shopping during the tour, sign a newspaper reported. Para namang immature. Para namang bata to. Ibang klase talaga sa China. Anyway, alam niyo mga kaistorya,
Kawawa talaga mga tao ng ng mga mamamayan po sa China. Kawawa. Oo, kawawa po sila. The tour guide even scolded the tourist for being pinagalitan pa. The argument became more intense when a member of the group said that it is the tourist's choice to shop or not. Singtaw Daily reported may nangatwera na tourist. Aba, nasa amin na ika, kung bibili kami o hindi. Oo nga naman. A member of the group said this was a cheap tour package and only one member of the group was shopping. On September 29, the Culture and Tourism Office of the Guiyang City in Guizhou Province and other law enforcement agencies began verifying the identity of the female tour guide. Officials said they would investigate in that tolerate acts that affect the legitimate rights and interests of tours. Ewan ko sa inyo. Pakishare po at pakilike mga ka-extra. Ito pa nga pala isang balita bago makalimutan. Dalawang Chinese, hinuli po dito sa Pilipinas. Nakaganban na po, nagdala pa ng barilo. 2 Chinese nationals held for gun ban violation. Ayan, October 1, 2023. 2 Chinese nationals were arrested allegedly for violation of the election gun ban at an eatery in San Rafael, Bulacan on Saturday. In a news release Sunday, Bulacan Police Director Colonel Rely Arnedo said Cao G, 35, and Jia Shi Kong, 27, were arrested for carrying a caliber .45 pistol and .9mm pistol at 1 p.m. in Barangay Kaingin. That's 2 Chinese, both employees of Mumarco Vegetable Plantation in the same village, were reported by concerned citizens to the police for openly carrying short firearms while at a local eatery. Tingnan nyo itong Hindi pwedeng dito kayo sa bansa namin kayo aabuso Imposibleng hindi naman alam ng mga to na naka-election gun ba na tayo. Magdadala pa bully kayo dito sa loob ng bansa mismo namin? Mainland na mismo. Bulacan, bully kayo dito sa amin? Di ba mga ka-extra mabuti, na-report po ng mga mamamayan, ng taong bayan, ayan, hinuli sila. Police immediately went to the area and arrested the suspects who also yielded 6 rounds of ammunition for .45 caliber pistol and 9 rounds for the .9mm pistols. The gun ban period began on August 28 and will end November 29. Hindi ba nila alam na may gun ban na tayo? Kasi mag-election na Di ba nila alam? Imposible naman yata. Kasi laman naman lagi ng balita, di ba mga istorya? Di, kahit pa siguro sila mga dayuhan dito, o kaya lalo na nga dayuhan, kung ang mamamayang Pilipino nga sumusunod, di mas lalo na silang dapat sumunod, di ba mga ka-istorya? Nagloko na mga ka-istorya yung internet namin, bigla pong nawala yung internet connection namin. Pakishare po at pakilike. Mabuhay po ang mga solid po nating ka-istorya sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat. Muli, ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas. Pagpalain po kayong lahat, mga ka-istorya.